Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Taong Gala. Pakisuportahan po natin Taong Gala. Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Anime Reactors TV. Anime Reactors TV. Alminda Cariaga Mix Vlog. Alminda Cariaga Mix Vlog. Ma'am Fleurs Channel. Ma'am Fleurs Channel. PLC Katangay Vlog. PLC Katangay Vlog. Kalingap Turak. Kalingap Turak. Alright? Alright. Bira! Bira! Thank you so much po. God bless sa ating lahat. Mga kabisnes, baka samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po, mga kabisnes. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Suportahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po ng subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family, na kung saan ay ang 3M nga po ng Ka-Business Family ang nagbablog dito. Yan, panibagong araw, panibagong reaction ulit tayo ngayon guys. At for today's video po ay gawan po natin ng reaction. Itong patungkol dito sa pagkakaalis ditong si Kuya Renji dito sa Ka-Business team. At dito nga po sa vlog nitong si Ka-Business nitong Webes ay sabay-sabay po natin nasaksihan ang pag-alis nitong si Kuya Renji dito sa Ka-Business team. At ang rason nga po dito ni Ka-Business ay para mabigyan niya ng pagkakataon ito si Kuya Renji na maikampay ang kanyang pakpak, para mapaunlad dito ng sarili niyang diskarte ang kanyang pamilya. Dahil batid ni Ka-Business na yung sinasahod nitong si Kuya Renji na 10,000 dito sa pagiging membro ng Ka-Business team ay hindi sasapat para mabuhay niya itong kanyang mga pamilya. Dahil bukod nga po dito kay Ate LB at kay Alex, ay batid naman natin na itong si Kuya Renji ay may pangalawa pang pamilya na kailangan niya suportahan doon sa probinsya. At yung 10,000 na sinasahod niya dito kay Ka-Business ay hindi talaga sasapat para masuportahan niya yung pamilya niya doon sa probinsya at yung pamilya niya dito na sila Ate LB nga dito si Alex. Kaya napagdesisyonan itong si Ka-Business na bigyan na lang ng puhunan ito sila Ate LB at Kuya Renji para makapagnegosyo sila ng kung ano yung gusto nilang negosyo. At ang naisip nga ni Ate LB ay mag-online sale siya. At maganda ito guys na negosyo. Dahil alam naman natin na ang online selling ay napakalakas sa panahon ngayon.
At kung tutuusin ay mabisang katuwang dito si Kuya Renji. Dahil pwedeng ito si Kuya Renji na ang gawin niyang delivery boy. Basta andun lang sa pagtutulungan nitong dalawang ito. Dahil alam naman natin na hindi din basta-basta ang utak nitong dalawang ito. At pag pinagsama nga nila yung kanilang talento, ay alam naman natin na kayang-kaya nilang patakbuhin itong pamuhunan na ibinigay nila ka-business. Kung tutuusin naman guys, itong pagbibigay ng puhunang ito kay Kuya Renji para makapagsimula nga, ay matagal na talaga itong plano. Dahil kung matatandaan natin guys, nung unang dumating si Kuya Renji dito sa ka-business house, ay ang unang hinihingin tulong nito ay yung pag-aayos nga ng mga papers para makalipad siya sa ibang bansa, para makapagtrabaho ulit siya sa ibang bansa. Kaya lang nung makailang araw nga ay yun, binukas niya kay ka-business na may pangalawa siyang pamilya, at ito nga ay nandito sa Maynila, at sinabi niya na gusto niyang buuin yung una niyang pamilya. Sabi nga niya ay gusto niya muling ligawan ito si Ate LB at mabuo ulit yung kanyang unang pamilya. At sa pakikipagbalikan niya ito kay Ate LB o dito sa una niya pamilya, ay iniwan naman niya yung kanyang pangalawang pamilya doon sa probinsya. At yung plano niyang pangingibang bansa ay sabi niya ay hindi na niya itutuloy. At ang naging usapan nga nila dito nila Mr. and Mrs. Ka-Business ay bibigyan siya ng pamuhunan itong sila Mr. and Mrs. Ka-Business sa negosyong kung ano yun ay isip ni Kuya Renji na pwedeng maging negosyo dito. Para nga hindi na siya lumipad papuntang ibang bansa. At sumang-ayon doon si Kuya Renji doon sa suggestion nitong sila Mrs. and Mr. Ka-Business na magnegosyo siya dito sa Pilipinas. Dahil mahirap naman talaga na bubuuin niya yung kanyang unang pamilya, at pagkatapos niya mabuo ay muli siyang lilipad papunta ibang bansa. Ay kung tutuusin, ay yun na yung naging dahilan kung bakit sila naghiwalay. Dahil nung mga ibang bansa silang dalawa ni Ate LB, ay nagkaroon sila ng lost communication. At yun na yung naging dahilan nito si Kuya Renji para magpakasal o mag-asawa ng bago. Kaya naisip nila ka-business kung pag naayos itong unang pamilya nito si Kuya Renji, pag nabuo uli at lilipad na naman siya ng ibang bansa, ay baka paulit lang ulit yung mga nangyaring hindi tama. At yun nga, sabi ko nga, sumang-ayon dito si Kuya Renji sa ganitong idea nila ka-business. At ang naging usapan nga doon ay bibigyan nila ka-business at Mrs. Ka-Business itong sila Kuya Renji ng pampuhunan sa negosyo na kung ano man yung gusto ni Kuya Renji. Kaya nga lang nung matapos itong teleserye ng buhay nito si Kuya Renji at nagkabalikan na sila nito si Ate LB, ay nanatili pa rin dito si Kuya Renji sa ka-business team. At ang sabi nga niya, kasi masaya siya dito. At wala naman duda doon. Wala naman duda na talagang nakita natin na masaya dito itong si Kuya Renji. Kaya lang ang pinoint dito kasi ni ka-business ay kung mananatili sa kanya si Kuya Renji, ay nakikita niya na hindi kakayanin na sinasahod ni Kuya Renji na suportahan yung dalawa niyang pamilya. Dahil doon sa halagang 10,000 ay bumabayad pa doon si Kuya Renji ng upa sa bahay. Siyempre, may bayad pa rin yan sa bill ng kuryente, tubig, plus yung pagkain pa nila. Plus magpapadala pa nga siya doon sa pangalawa niyang pamilya doon sa probinsya. Hindi sapat talaga yung 10,000. Kaya mas minabuti nito si ka-business
nabigyan na lang itong sila Kuya Renji at Ate LB ng pampuhunan para dun sa negosyong naisip nila. At yun nga yung sinasabi ni Ate LB na online selling. Bagamat pare-pareho silang malungkot dun sa magiging pag-alis nga nito si Kuya Renji dito sa ka-business team, ay ipinaliwanag naman ito si ka-business na ito si Kuya Renji ay sa ka-business team lang mawawala. Pero hindi pa rin ibig sabihin nun ay hindi na parte ng pamilya itong si Kuya Renji. Dahil itong si Kuya Renji, Ate LB at itong si Alex ay parte pa rin ng ka-business family. At yung patungkol do sa pag-aaral ni Alex na ginawa ng scholar nito sila ka-business ay tuloy pa rin yun. Hindi pa rin mawawala yung scholarship nitong si Alex dito kay Laka Business. At maging yung anak nga nitong si Kuya Renji dun sa probinsya ay sinigurado nitong si ka-business na pagdating ng college ay siya na yung magpapaaral. Kaya lang hiniling niya kay Kuya Renji na yung pag-aaral ng elementary at high school nung anak nitong si Kuya Renji dun sa probinsya ay sagutin muna nito si Kuya Renji. Kumbaga tulungan sila. Tulungan sila ni ka-business. At pagdating ng college na alam naman natin na mas malaki yung gastos doon, ay sila ka-business naman ang sasagot ng pag-aaral nung anak ni Kuya Renji yon doon sa probinsya. At itong ganitong setup guys ay maluwag sa damdamin ng both side. Kumbaga tinanggap nila pareho sa side nila Kuya Renji, Ate LB at Alex. At ito nga sa side nila ka-business. Kumbaga pinagkaisahan nila ito nang walang hinanakitan. At wala naman dapat talagang ipaghinanakit dahil napakalaking oportunidad na nang binigay nito sila ka-business dito kay Ate LB at Kuya Renji na ito. Dahil biruin mo, ang ibinigay na pampuhunan nitong sila Mr. and Mrs. ka-business dito kay Ate LB at Kuya Renji ay nagkakalagang 40,000 pesos. Medyo malaki-laking halaga na yan guys. At kung marunong kang humawak ng pera at magpatakbo ng negosyo na sa tingin mo'y magiging in, ay kayang-kaya mo nang paunladin ito. At tama si ka-business. Mas malaki ang kikitain ni Kuya Renji dito sa pagninegosyo kaysa doon sa sasahurin niya dito sa kay Laka Business. Basta marunong lang at masipag lang sila sa pagpapatakbo ng kanilang magiging negosyo. Pero kung magiging patamad-tamad nga, ay yung 40,000 na yan, ay saglit lang yan. Mauubos din agad yan. Ang kagandahan niya nandito kay Laka Business, no ibigay nila yung 40,000 na yan, ay hindi sila nagsara ng pinto dito kay Ate LB at kay Kuya Renji. Kumbaga, pinakawalan lang nila itong si Kuya Renji para makakampay nga yung pakpak nito. Pero hindi ibig sabihin nito ay tuluyan na siyang tatalikuran nito sila ka-business. Kundi nandun pa rin yung pagsuporta nila dito kay Kuya Renji. At sabi nga ni Kuya Renji ay time to time ay pupunta pa rin siya dito kay Laka Business. May problema man o wala ay dadalaw siya dito kay Laka Business. At sabi naman ni ka-business ay sa tuwing dadalaw doon, ito sila Kuya Renji, sila ka Ate LB, ay makakaasa tayo na ibablog nila yon para na rin sa update sa atin patungkol nga dito kay Kuya Renji, Ate LB at dito kay Alex. Kaya lang sa pangyayaring ito guys ay hindi na naman naiwasan nito mga viewers nito si ka-business ang maungkat yung patungkol dun sa naging konfrontasyon nito mga kagwang dito kay Kuya Renji. At may pailan-ilan na nagsabi na yun nga daw yung naging dahilan ng pagkakaalis nito si Kuya Renji dito sa ka-business team. At may ilang sinisisi itong si Intoy. At sabi nga yan, Intoy, masaya ka na ba?
na napaalis mo na si Kuya Renji dyan sa ka-business team o ka-business family. Kumbaga yung mga kagwang pa rin ang sinisisi nitong ilang viewers sa pagkakaalis nito si Kuya Renji dito sa ka-business team. Ang hindi ko maintindihan, bakit ganito kakikitid yung utak nitong ibang viewers? Na nakita naman natin na napakaganda na nga na naging offer na ito ni ka-business kay Kuya Renji, kay Ate LB. Bakit bibigyan pa natin ng negatibong tingin ito? At bakit isisisi natin kay Laintoy kung bakit ito si Kuya Renji ay naalis nga o umalis dito sa ka-business team? Malinaw naman dito guys sa vlog na ito ni ka-business na hindi naman inalis itong sila Kuya Renji, sila Ate LB at Alex sa ka-business family. Kumbaga inilinaw dito ni ka-business na pinakawalan lang nila itong si Kuya Renji para makagawa siya ng sariling diskarte at mas mapaunlad niya ang takbo ng kanyang pamilya, ang pangkabuhayan nila. At kung iisipin natin ng mabuti sa magandang paraan, ay napakalaking pribilehiyo nito kay Kuya Renji. Bakit? Kasi unang-una, doon sa 40,000 na pampuhunang ibinigay sa kanila nito sila Mr. and Mrs. Ka-business, ay pwede niya mapalago yun. Pwedeng sa looban ng isang buwan ay hindi lang 10,000 yung kanyang kitain. Kung magtutulungan sila ng maayos nito si Ate LB doon sa negosyo na naiisip nila. Pangalawa, mas magkakaroon ng malaking time itong si Kuya Renji para makasama itong si Ate LB at si Alex, na kung saan ay matagal na panahon nga niyang napabayanan. 14 years guys. 14 years niyang napabayanan ang mga ito. At maganda na itong pagkakataon, itong pagbibigay nila ka-business ng puhunang ito sa kanilang dalawa para makasama niya ng mas mahabang panahon o mas mahabang oras itong si Ate LB at itong si Alex. Tapos ito mga ganitong bagay, hindi ito makita nitong mga viewers na nag-comment na ito ng negatibo dito kay ka-business. Partikular sa mga kagwang. At sinisisi nga ng mga ito ang kagwang sa pagkakaalis nito si Kuya Renji dito sa ka-business team. Ano pa ba yung ating pinagpuputok ng butchi dito guys? Ay kung iisipin natin, mas napaigi nga ito si Kuya Renji ngayon eh. Diba? Mas napaigi siya kasi nga yung sahod niya dito kay ka-business ay 10,000. Mag-isip naman kayo. Sa tingin nyo kakasya yun para suportahan nito si Kuya Renji yung dalawa niyang pamilya? Ayun naman sahod ni Kuya Renji na 10,000 ay hindi pa kayang dagdagan yun ni ka-business. Sinabi naman ni ka-business yun na hindi pa niya kayang dagdagan ang sahod ni Kuya Renji dahil nga maliit pa yung kanyang revenue. Hindi ganun kalaki yung revenue ngayon nila ka-business. Kaya hindi niya kayang dagdagan ang sahod ni Kuya Renji. Kaya ito na ngayon naisip niya magandang paraan para itong si Kuya Renji naman ay makabuelo. Yung tuparin nila ka-business at Mrs. Ka-business. Yung ipinangako nila dito kay Kuya Renji na bibigyan nila ito ng pamuhunan. Yun na yung pinakang magandang naisip nila ka-business para makabuelo itong si Kuya Renji. Tapos dito sa ibang mga viewers, minasama pa nila yun. Grabe, asan yung utak nyo? Kung itong si Kuya Renji nga at si Ate LB ay tuwan-tuwa dito sa ibinigay na pagkakataong ito nila Mr. and Mrs. Ka-business para sila makapagsimula ng negosyo. Kumbaga nalulungkot man sila dahil medyo madalang na sila makakapunta dito kay ka-business. Dahil nga syempre ang aatupagin nila ay yung kanilang itatayong negosyo ay ando naman yung laki ng pagpapasalamat nila
dahil dito sa pribilehiyo na ibinigay na ito ni ka-business. Dahil alam din naman nila na mas malaki talaga yung income na papasok sa kanila kung magtatayo sila ng negosyo. Kaysa nga manatili itong si Kuya Renji dito sa ka-business team na may sahod lang na 10,000 piso. Nakita naman natin kung paano sila nagpasalamat dito kay Mr. and Mrs. Ka-business. At tuwan-tuwa sila doon mag-asawa. Kaya tayo mga nanood, ay huwag naman natin bigyan ng maling interpretasyon pa ito. Huwag na nating balikan yung nakaraang komprontasyon nito mga kagwang at nito si Kuya Renji. Na kung tutuusin naman yung komprontasyon na yon, ay hindi din naman masama. Ipinagpasalamat nga ni Kuya Renji yun dahil nakita niya yung mga pagkakamali niya. At ang intention din naman ng mga kagwang doon ay ituwid ang pagkakamali nito si Kuya Renji. Kaya lang talagang may mga tao talaga na hindi hagip yung ganong kaisipan. Halip na ipagpasalamat at naitama yung isang tao sa kanyang pagkakamali, ay babatikusin pa yung mga taong nagtama o nagwasto dito sa isang taong nagkakamali. Pero ganun talaga May mga tao talaga na hindi ganun kalawak ang kaisipan. Hindi ganun kalawak ang abot ng kaisipan. Nahalip ng gawing positibo, yung napanood, ay ginagawa pang negatibo. Ngayon yung pinuna ay hindi naman nagalit at nagpasalamat pa, pero silang nanood ay sila yung nagalit. Ano kaya yun? Diba? Yun guys, siguro hanggang dito na lang muna po itong aking reaction video. At yun, maraming salamat po sa patuloy pong nanonood ng aking mga ini-upload na video. At dun sa mga hindi nag-i-skip ng ads, ay thank you po. Napakalaking tulong niyan po sa akin. At yun, bago po tayo magtapos, ay syempre hindi ko naman makakalimutang i-shout out ang aking butihing sponsor na si Ma'am Nerissa ng New Jersey. Ma'am, maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta at panonood ng aking mga video. Lagi ko po kayo nakikita sa comment section ko. Maraming salamat po, ma'am. At God bless po sa inyo. At ganon din po sa buong pamilya nyo. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bedridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po isang bedridden na, ayan, kahit papano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa ka-business official. Suportahan po natin para kahit papano magkaroon siya ng revenue. May magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot. Ano po mga ka-business.